We have our guest already waiting for us online, so let's bring him in. We had a report that an inmate from Camp Bagundiwa apparently threatened Mr. Ramil Madriaga, who is currently detained in Camp Bagundiwa. This happened around March 3 of 2026. So let's bring in Madriaga's counsel, Attorney Raymond Palad. Sir, magandang hapon and thank you for joining us this afternoon. Magandang hapon din po sa inyong dalawa at sa mga nakikinig sa inyo. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Sir, did I get that right, sir? There was an apparent threat against your client, si Ramil Madriaga, doon sa Camp Bagundiwa. Can you run us through what really happened and what you know? Ang base to dun sa salaysay na binigay niya sa NBI is that ang kanyang free time para maglakad-lakad, lumabas doon sa jail is 5 to 6 p.m. Mm-hmm. So by that time, dapat wala nang ibang mga PDLs na naglalakad doon sa area. Arrangement na doon sa warden na yung general population merong time na nasa labas sila, si Ramil naman nasa loob ng selda. Pagkatapos nung marami, saka naman siya papasok, maglalabas. Yun yung free time niya na mag-ikot-ikot. That was 5 to 6 yung allotted sa kanya. Magkaiba sila, kumbaga, para may iwasan, kumbaga, parang gano'n. Yes, ganun po yung naging policy na pag may mga offline galugad doon, no, hindi sumasama sa general population si Ramil for safety rin. No? So itong nangyari noong March 3, 5 o'clock, around 5 o'clock, nung palabas na siya doon sa second gate, yung control gate, may nagtatagong lalaki daw doon sa gilid at paglabas niya, bigla raw binuksan ng lalaki yung gate at kinumpronta siya. And then, alam mo yung action na parang tinutusok-tusok siya sa tagiliran ng daliri. And then, alam mo yung parang naghahamon ng away. Tapos, and then nung tinutusok sa tagiliran, and then nung parang may dudukutin sa likod yung lalaki, bigla na raw tinulak na malakas ni Ramil doon sa grills. Sa gilid nung binabanggit siyang tinulak niyang papalayo at nagsisigaw siya ng tulong sa guard. And then nagresponde yung mga jail guard. Ang base doon sa report ng kasama ko sa akin na nag-visit kagabi, yung detainee na yun, supposed to be nasa loob ng selda. So nung tinanong ko, bakit nasa labas yan? Ang base sa investigasyon is that nag-disguise daw itong lalaki ng naka-basketball uniform. Kasi ang mga PDL na yan, naka-yellow yan, kagaya na nasa screen. Basketball uniform daw to. At nung pinapasok na yung general population, hindi daw po ito pumasok sa selda, nag-abang doon sa isang sulok na malapit doon sa selda ng Delta 5 and 6. At nung kompronte niya si Ramil, tinutulak-tulak niya, sinusundot niya sa gilid ng daliri niya, papunta doon sa isang sulok. Doon na sila nagkaroon ng minor confrontation. Nung maramdaman ni Ramil na parang bubunutin, may bubunot sa likod, bigla niyang tinulak at nagsisigaw siya. Then nag-responde yung mga jail guard at pati yung warden. At nagtatakbo daw yung detainee sa selda niya. And then, of course, nagpalitan ng kanyang PDL shirt. Pero, na-identify siya ni Ramil doon sa mga photos na pinakita ng BJMP kung sino yung tao na apparently nakalusot doon sa security at inabangan siya doon sa gate na yon. So, sino po yun? Isa pong PDL na 2 weeks pa lang from Pasay. And upon investigation, pamilya daw po ng mga militar, sundalo, yung pamilya nito. And because of what happened, nag-decide yung BJMP na yung kasamahan ng detainee na yon, buong nasa selda, inilipat na sila sa ibang floor. Mahirapan na silang pumasok doon sa second floor ng Delta 5 and 6, kung saan nakadetain si Ramil Madriaga sa yung mga co-accused niya. And dinagdagan na rin ng additional control gates. As in, bago tayo makapasok doon sa selda ni Ramil, 2 control gates ang dadaanan natin ngayon. Unlike dati, 1 lang yata. So, mas nagigpit po ngayon doon sa BJMP Annex 2 po. Ano yung kaso yung assailant? Ano po? Hindi ko po alam yung details pero galing daw ng Pasay. Tapos tinransfer doon sa Annex 2. So 2 weeks pa lang daw doon at hindi niya talaga kilala. So malaking lalaki daw Kaya nga si Ramil, hindi naman kalaki ang tao yan, nasa 5'3", 5'4" lang yan So because of that, sumulat agad kami sa NBI nung umaga ng March 4. And then March 4 ng gabi, mga around 9:30 hanggang alas 12 ng gabi, nagkaroon ng investigation, nag-view ng CCTV. Talagang nangyari yung konfrontasyon na yon between that detainee saka ni Ramil Madriaga.
Nakunan May po na sinabi ba yung detainee? Mm. May Hindi sinabi ba daw, kay Ramil habang wala ginaganon? wala ho sa pinarating sa akin report yung kasama ko kung inimbestigahan yun. Ang ginawa na lang, inilipat yung kasama ng detainee na yun at buong selda sa ibang floor na ho. Mhm. At doble sigurado ang tabo ang pinapatupad doon kay Ramil, mas maigpit po ngayon yung ginagawang pagbabantay sa kanya ron. Pero Tony, may na-recover ho ba doon sa isang PDL? Kasi sabi nga ninyo, parang may Wala na ho bubunutin. kasi sabi ko nga, nung nagsisigaw si Ramil ng tulong sa guard, biglang tumakbo yung PDL sa loob ng selda niya. Hindi na natin alam kung meron siyang itinagong gamit. Pero ang malinaw doon is nag-disguise ito ng pang-basketball uniform kaya hindi siya pumasok doon sa selda during the time na dapat na doon sila sa loob ng selda. So nakapagtataka, bakit siya nandoon at inaabangan niya si Ramil? Ang kwento ni Ramil is, alam mo yung parang binubuyok ang away, tapos nung merong may dudukutin na, pumalag na si Ramil at tinulak niya at nagsisigaw na siya humingi ng tulong. Mhm. Yun po yung nangyari Pero- kahapon doon. Wala silang exchange of words kasi normally pag may lalapit, hoy, ganun. Wala Wala ba daw ho. Wala daw ho. Mabilis lang yung pangyayari. And then when I asked the NBI na nag-interview kagabi, nakuna ng CCTV, ang naka-view is yung NBI. Although hindi ganun kalinaw, pero sabi nila, nagpang-abot, nagkaroon talaga, nagkadikitan yung mga katawan at nagkaroon ng konting komosyon. At kaya nga ho doon, ang ginawa ng NBI, doble security na po yung ginagawa ngayon doon sa pagbabantay sa kanya ho. Pero po dun sa konfrontasyon, wala pong nababanggit sa inyo si Mr. Madriaga na kahit anong binanggit ng taong yon na and we were looking for anything that would give us any indication as to what Kung bakit. what it was all about. May kinalaman ba sa mga filings ni Mr. Madriaga? Wala or was it something else? akong salita. Wala akong salita. Nagulat na lang si Ramil na nung habang sinusundot-sundot siya sa tagiliran ng daliri nung tao, tinutulak siya papasok doon sa isang sulok nung second floor. At doon na nga ho pumalag si Ramil nung makita niyang parang may bubunutin lang daw sa likod. And then hinawi niya at tinulak niya papalayo at tumingin na siya ng tulong sa mga jail guard. So ang nakapagtataka nun, bakit siya nandoon, di ba? Bakit niya inaabangan yung tao at naka-disguise pa siya ng basketball uniform? When in fact, dapat naka-yellow PDL shirt yan, kagaya po ng suot ni Ramil. Every time na dadalaw ho kami dyan, lahat ng PDL dyan, naka-yellow yan. Ito ho, nagpanggap na basketball player. Kasi naglalaro din ng mga basketball yung mga PDLs dyan. Minsan, kalaban nila yung mga jail guards. Yun ho, nag-disguise daw. At talagang inabangan si Ramil dun sa harap ng selda niya paglabas. But you would suppose, sir, that it is a high security detention center, and you'd suppose that people are heavily regulated there in their entry and exit sa mga selda nila. Do you have any suspicion as to whether or not this had any markings of an inside job or any cooperation from detention officers? Hindi ho kami pwede magkuklud ng ganyan. Ang alam lang namin is that itong mga nakaraang buwan na mula nung i-execute yung affidavit niya nung November 29, may mga nagsasabi na sa kanyang mag-iingat siya dahil meron na siyang patong, merong reward kung sino makakapatay sa kanya. So from the time na lumabas yung affidavit na yun, nag-iingat talaga siya. Hindi ho siya nag-join sa general population. Ito lang talaga nagkataon na nung lumabas siya doon sa selda niya para mag-ikot-ikot dahil free time niya, ang alam niya siya lang, bakit may nakaabang doon na hindi dapat nakalabas yung taong yun. So merong intention talaga na nag-disguise, nagtago isang sulok ng second floor, inabangan si Ramil and parang pinoprovoke na magkaroon ng away. Or kung may bubunutin pa, buti na lang ho, mabilis din yung responding ng BJMP at napigilan po yung kung ano man mangyayari ho. Naimbestigahan ho ito ng NBI kagabi po, hanggang alas 12 ng gabi sila ron. Wala ba kayong balak na mag-request ng detention facility na nag-iisa lang siya? Ang change po kasi ng detention facility, ang commitment order po niyan in-issue ng court. So any movement po ng PDLs, kailangan po ma-approve ng court yan kung ita-transfer sa NBI, sa Krame or sa Gunaldo. Kailangan ho may permission po ng RTC na nag-issue ng commitment order. Pero may balak kayong mag-petition ng ganun? Pag-usapan ho namin na mag-file ng appropriate motion sa court citing this incident. Nagbigay na rin po ng salaysay si Madriaga sa NBI. Dinidetalye niya kung ano talaga yung nangyari and we will use that in filing the appropriate motion po sa court na matransfer siya ng detention. Kasi marami na hong rumor
na may patong siya kung sino makakapatay sa kanya, may nagbabanggit na 5 million, may nagbabanggit na 500,000. So, we take it seriously yung mga threat na yon sa kanya. Kasi alam mo naman dyan, may mga PDLs dyan na sa halagang 500,000 pwedeng gumawa ng crime yan, lalo na kung alam naman nilang masisentensyahan sila, di ba? Might as well do another criminal act. Andiyan ka naman na sa loob. So, nag-iingat nga. Mas maingat ko ngayon. Ang info pinarating sa akin ng kasamaan ko, 2 na ata yung control gates bago ka makapasok sa selda ni Ramil. So, ang ni-request namin doon sa NBI or sa management ng BJMP, wag nang dagdagan ng new PDLs doon sa selda ng Delta 5 and 6 po. Kayo, sir, yung papal yung petition, kung sakali man, saan nyo gustong ipalipat? I know it has to be approved by the court, pero saan nyo gustong ipalipat si Madrigal kung sakali? Well, we can request po sa motion namin, nangyari naman na po ito dati, nung last year pa, nung panahon nung mga Bilibid 19, pwede yung mag-request ng detention sa NBI facility doon po sa Building 14. Pwede rin po sa Campo Aguinaldo, pwede rin po sa iba pang facility na of course secured yung tao at a-attend sa hearing. So, yun lang po. Pero sa Krami po medyo apprehensive si Ramil dahil nga meron daw siyang sad experience doon nung time na nahuli sila nung panahon ng kidnapping noong 2023. At kaya nga ho, ang i-request siguro namin, other facilities except Camp Krami po, yun ang aming hiling sa korte and we will file the motion siguro as soon as possible po. Sa ngayon, habang nandun pa siya sa BJMP, doble dagdag security po yung control gates ang pinapatupad ngayon. Kumusta yung mga legal procedures na involving your client? Ano na po yung latest ngayon? Filean siya ng mga libel daw, kung ano-ano eh. Nagsampa kahapon si Ano VP po? Sara Duterte ng perjury. Yung affidavit na yon na November 29, 2025, ang una hong atake sa amin dyan is that nag-file si Colonel La Chica ng cyber libel against Ramil Madriaga and me. Pinalalabas nila doon na cyber libel yon dahil sabi nga namin paano magiging cyber libel yon? Hindi naman nagpo-post sa internet yung isang detainee. Pero still, kinasuhan nila kami and even yung lawyer ng cyber libel, doon pa dinala sa Davao. Di ba? Tapos number 2, itong perjury. Ito number ng perjury, ano na ho ito expected na to sa mga public official na pag meron hong demanda, may kaso, ang tendency ng mga government official natin, kakasuhan kita ng perjury, di ba? Laging yung kanilang defense mechanism na sinungaling yan. In fact, kinasuhan ko ng perjury yan. Nang akala ata nila ma-intimidate nila yung tao dahil may kasong perjury, di ba? So, pag na-receive namin yung complaint, then sasagutin ho namin yan. And ang sabi naman ni Ramil, kung ano yung laman ng salaysay niya, doon sa affidavit niya, hindi magbabago yon. Baka ma-expound pa yon dahil dito sa pagsasampa ng kasong perjury na to. Si Madriaga, sir, I know, gumugulong pa lamang. Simula pa lang gumulong itong impeachment complaint sa Kongreso. Kahapon lamang nag-vote sila doon sa sufficiency in substance dun sa dalawang complaint. But is Madriaga also going to be summoned, from what you understand? Will he be summoned by the Justice Committee in Congress? Wala akong nakikipag-unayan sa amin dyan kung iso-summon or what. Ang sabi lang namin, syempre, pag ikaw nag-affidavit ka at yung affidavit mo ginamit sa impeachment, naturally, there will come a time na ipapatawag ka niyan. Sabi naman niya, kahit saan ipatawag, sa ombudsman or sa Congress, sa Senado, handa naman daw siyang humarap at para panindigan yung salaysay niya. Despite the filing of this perjury, cyber libel, hindi niya daw iuurong yan kasi yan yung totoo So, alam mo, para maging liable sa perjury, kailangan patunayan ng VP Sara na talagang false yung statement, malicious at hindi totoo. So, ang burden of proof niyan, kay VP Sara para sabihin hindi totoo. And we have photos, we have videos, we have testimonial evidence na magpapatunay na magkakilala sila. And yung press statement ni VP Sara, nabasa ko na inaamin niya na ang kakilala ni Ramil is si Atty. Kilala. So, alam mo yun, nagdudugtong na at least inamin na magkakilala sila ni Atty. Kilala, I think ng Office of the Ombudsman ni Ryan Kilala, na sinasabi nga ni Ramil na doon din siya nagdala ng pera sa Timog.
So at least inamin na rin dati, nagkaroon din ng pronouncement ang SILG na at one time dumalaw si BP Sara sa Annex 2, although may qualifying doon na isang congressman, former congressman daw yung dinalaw. So nadala na namin doon sa issue na dumadalaw siya sa BJMP Annex 2. Anong purpose niya ron? As BP or as supporter or what? And uminamin na rin niya na ang kakilala daw ni Madriaga, si Attorney Kilala. So, malapit na and marami pa rin kami mga ebidensyang hawak na magpapatunay na hindi may tatanggi ni BP Sara na magkakilala sila at nagtrabaho talaga sa kanya yung tao as confidante, aid, or alalay, whatever you call it, di ba? Although ang bansag nga ng mga tao, bagman dahil siya nagdi-deliver ng pera. Pero sir, what is the nature of these pieces of evidence that you're talking about? Kasi I understand then that you are counting on 2 or 3 cell phone units that apparently are not even with you right now. They're with another court, if I got that correctly. Am I correct? Your evidence is in cell phone units that are currently under the custody of another court for another case. No, tatlong mobile po yung kinumpiska ng PNP Anti-Kidnapping Group. Nasa custody po siya ng PNP. Hindi pa po siya na forensic examination. At gustong-gusto namin mabuksan yung mga phone na yon, especially yung iPhone 10, na naglalaman ng mga text messages ni Ramil at ni BP Sara, mga phone calls ni Ramil, at iba pang personalidad sa pamilya Duterte. Marami yung picture doon. And bukod doon sa mga photos na yon, no, meron din kaming testimonial na mismong si Madriaga, dinadala niya yung mga farmers ng Maribeles. Maribeles Bataan, dinadala niya yan doon sa unit, sa building, sa condo building kung saan nakatira sa BP Sara. Hindi mo madadala yung mga farmers sa isang location kung hindi mo ka-text si BP Sara kung nasaan ka location tomorrow ng ganitong oras. So, yung mismo mga farmers na to magpapatunay na nakikita nila nag-uusap yung dalawa. Hindi nga lang sila hinarap, di ba? So, paano mo papasinungalingan na hindi kita kilala? Alam ko kung nasaan ka mamaya, kung nasaan ka bukas, dadaling ko tong mga farmers. And pag nakuha namin yung phone na yon, mas lalong titibay itong sinasabi namin. Although, few hours ago, naka-receive na ako ng mga screenshot ng mga text messages na magpapatunay na mayroong communication connection si Madriaga at si Colonel Dennis Nolasco na binanggit dun sa affidavit. So hawak ko na yung mga screenshot na yan. In due time, ilalabas namin yan na magpapatunay ng relationship ni Ramil yan sa grupo ni Nolasco, nila La Chica. Pero siyempre, antayin namin yung complaint ng perjury. Ito na yung opportune time para isubmit namin lahat ng mga text messages. Para pa sinungalingan yung sinasabi ng mga nakapaligid kay BP Sara na hindi namin kilala yan, di ba? So hawak na namin yung mga text messages na yon sa ngayon. Attorney, kumusta yung mga yung mga kamag-anak ng client niyo? Wala ba nang haras sa kanila? Tumigil na po sa pag-aaral yung isang anak niyang naglolo dahil nga dito sa issue na to. Umuwi na sa province. Kahit ako po walang direktang komunikasyon doon sa pamilya, pero I plan to visit them pagbalik ko po, makausap po yung asawa sa kayong tatlong anak. Full support naman po yung mga anak sa ginagawa ng tatay nila. Although may mga parating na yung iba't ibang grupo kung saan siya kasama dati na ang huling usapan ni Ramil doon sa isang kasama niya sa isang organisasyon is to quote yung words, yung salita ni Ramil may 500 million dito to 1 billion, name your price. You don't need to recant, basta wag ka lang magtestigo. Some words to that effect. Ganon yung parating sa kanya. Ganong amount. Basta name your price, bahala ka. Sabi, hindi mo kinakailangan mag-recant, basta wag ka lang tumistigo. Sabi niya, Attorney, tutuloy ko na yan. Hindi siya yung pera na yan, tutuloy natin yan. Kanino po sinabi yon? Kanino sinabi yon? Mismong si Ramil nakigamit ng phone doon sa BJMP kasi meron namang phone doon na pwedeng gamitin ng mga lawyers, ng mga detainee pagtatawag sa lawyers o sa kamag-anak. Meron siyang tinawagan na number na binigay ng misis niya. And it turned out yung number na yon mga kasamahan niya. If I'm not mistaken, kasi wala akong notes I think kung hindi niya naging kasamahan to kung hindi niya naging classmate to sa College of Law, baka doon sa ISIP na nakausap niya na may pondo sila. Between 500 million to 1 B, name your price.
So, kinontak yung misis niya. Yes, may group chat kasi itong mga kaibigan ni Ramil dito sa iba't ibang asosasyon at gusto nilang malaman yung lagay. Tapos nag-iwan ng number yung isang ka-group chat. Mm. Then during the idalaw, binigay ng misis niya yung number, tinawagan ni Ramil yung number na to. Nung kausap niya, pinasa sa isang number at yung nga sinasabi, merong budget dito. Name your price. And sabi nga niya, tuloy daw yung laban. Although kung sabi nga niya, si misis niya ang tatanungin, parang gusto nang tanggapin yan para wala Pumayag na. nang problema. Pero yung mga anak sabi nila, hindi papa, ituloy mo yan kasi the moment na gawin mo yan, wala nang maniniwala sa sinasabi mo. Kailan po ito, sir? Kailan po ito, sir? Yung phone call ni Kailan Ramil tawag? dito sa sinasabing napag-usapan yung pera, it happened before February 14, 2026. Nung tinanong ko siya, Yes, anong yes, relevance niya? Ba't tanda mo? Attorney, bago mag-Valentine's Day yun eh. Oo, bago mag-Valentine's Day yun. Sabi ni Mrs., tawagan mo itong mga numbers na to. So, bago lang yan. Screenshot po kayo noon, attorney, nung Wala po section, nun. di ba? Hindi, tawagan po yun. Phone call. Ang sinasabi ko pong screenshot ng mga text messages na hawak ko ngayon lang is yung magpapatunay na mayroong relasyon, no? Connection si Madriaga and Colonel Dennis Nolasco. Pinag-uusapan nila yung uniform sa basketball tournament. Mahabang pag-uusap ni Colonel Nolasco at ni Madriaga. Ang ginagawa po kasi ganito ang magme-message si Colonel Nolasco doon sa isang cellphone na hawak ng misis ni Ramil. Di pararating during the idalaw, pag-uusapan yung content, sasagot yung wife. Doon nagko-communicate si Ramil to Nolasco. Usapang basketball uniform, anong size ng damit ang ipapatahi ni Colonel Nolasco, yung design ng mga t-shirt. In fact, meron pa nga akong bank account ni Colonel Nolasco kung saan i-deposito yung pera para sa uniform. Meron na rin akong GCash number. So, kaya naming idugtong na magkakakilala yung taong yan na kahit anong deny nila na hindi nila kilala si Ramil Madriaga, kaya ko namin patunayan magkakakilala sila, kaya namin i-prove yan sa mga text messages. May bank account kami, may GCash number kami na nanggaling mismo doon sa mga text messages na yun. Pero sir, how confident Yung are you na yung tatlong cellphone units na nasa ibang korte nga, nasa kusulibang korte, nandun pa at hindi pa nawawipe? Kasi Tamper. kailan pa ho yung kidnapping case na yan? Anong hiruhugan ako ng korte yan? Ang nangyari po doon sa kidnapping case is that previously may motion si Attorney Harry Roque na for forensic examination at tatlong mobile phone. It was denied by the court. Kasi siguro gusto nilang patunayan or alamin kung may text message si Ramil dun sa mga kidnappers, no? About ransom, about kidnapping. Na-deny yun, nag-motion for reconsideration, na-deny din. So, if we follow yung event sa court, yung attempt to open the phone was denied by the court. So, assuming lang na that the police are keeping the evidence, no? Legally, hindi nila tinatamper. Pag kinumpis ka yung phone na yon, dapat yun may laman yun. May text messages yun, may call log. So, we're just hoping na hindi tinamper, hindi pinakailaman through illegal means. Kasi, pag nangyari yun, na pag pinaporensik namin at wala nang laman, ibig sabihin, ginalaw na without court order. Ang mananagot dyan, yung evidence custodian. And I think, hindi gagalawin ng evidence custodian yan nang walang court order. Kasi the moment na i-forensic na yan, ang sabi sa akin ng mga nakausap ko, pag pinorensik na yan, makikita na yan na ginalaw na. Kung anong oras ginalaw yan, makikita na yan. Imposible namang yung suspect na nahuli mo sa isang crime, nung kinumpis kami yung phone, walang laman lahat. So, we're hoping pa rin na hindi pa nagagalaw. And as to the, Pero sir, custody sir ng phone, can't you be the one to file a motion for to have the phones undergo forensic examination for your purposes para at least it's on the record? Kesa actually, sir, hintayin kayo. nasa last stage na yung prosecution evidence. Ang strategy ng prosecution sa kidnapping is that they will subpoena the evidence custodian to bring the phones. Ang purpose nun is bubuksan siguro yung phone, titingnan yung mga text, baka mamaya nagte-text nga si Ramil dun sa kidnapper. Gusto namin mabuksan yun, no? Pero yung suggestion mo na we file the appropriate motion for forensic examination, we can do that lalo na po pag umabot na kami sa defense evidence. Sa ngayon po nasa Prosecution. prosecution evidence pa lang.
Kung magmo-motion sila at dadalhin sa korte yun, bubuksan, i-charge, bubuksan, ay walang problema sa amin. Gusto nga namin mabuksan yan anytime eh. Regarding this sa question mo naman sir na kung nasaan yung phone, I was informed yesterday na secured naman po yung 3 phone. May picture na nga po ako. 4 pa nga yung nakita kong phone eh. Pero ang sabi ni Ramil, 3 sa kanya doon, isang iPhone 10, isang Fold, isang Edge. Intact pa naman yung phone nandoon pa, hindi nawawala. Yung phone. Yung phone, hindi lang namin alam Hindi kung naman. during that time nung 2023 hanggang sa pagpasok ko sa kaso nitong 2025, eh kung illegally na wipe out na, yun ang hindi po namin alam. We're hoping na intact pa rin siya and I hope naman hindi naman tinatamper ng evidence custodian po yun. Attorney, nabanggit nyo yung tumawag at nag-o-offer ng 500 million to 1 billion. Dating kasama ng client nyo. Anong ibig nyo sabihin ng dating kasama? Dating kasama Kasi, saan? yung notes ko kasi nasa office, no. Ang recollection ko sa pag-usap namin, kung di ako nagkakamali, kung hindi classmates sa College of Law, kasamaan sa ISIP. Inday Sara. Kasi remember siyang convener ng Inday Sara, yung yung asosasyon nila na although tawag natin Inday Sara is my president, iba naman talaga ang meaning yun, yung parang kalimutan ko na yung meaning nun eh. Mga kasamaan daw nila yan sa ISIP sa ibang probinsya. Na yung iba pa dyan nagtatrabaho sa gobyerno, ayaw nga niyang banggitin yung tunay na pangalan. Sabi ko, you will have to mention that later on, yung tunay na pangalan, kahit na nasa gobyerno sila. In the meantime, binigyan niya lang ako ng mga alias. Meron nagtatrabaho sa DPWH Central Legal Department. Tapos merong isang nagtatrabaho na sabi niya sa LRA, Register of Deeds, kung di San Juan, Makati, basta NCR area. So sabi niya, nung nakausap niya is that, yun nga, merong 500 million to 1 billion name your price. Yun ang offer sa kanya. Sobrang laki, di ba? Pero kilala niya. Kilala niya Of yung course, mga kilala niya. nag-offer Oo, sa kasi kanya. nung tinanong ko siya, denial mo yung number. Nung pagsagot, kilala mo. Oo, sir, kilala ko eh. Ang hindi ko lang ma-sure kung classmate sa College of Law or kasama sa ISIP, no? Kasi yun lang naman ang grupong ginagalawan niya ron eh. Yung mga naging classmate niya sa College of Law, na yung iba naman doon, yung mga classmate nila, sila rin ang mga founding members, chairman, or convener ng iba't ibang asosasyon na binuo para kay Sara. Ano yung College of Law niya ulit? San Sebastian po. San Sebastian. Okay. Pero yung names po ng mga kausap niya, ayaw pa niyang ibigay sa akin yung complete name. Binigyan niya lang ako ng mga alias. Kasi talagang unless necessary, ayaw niya munang madama yon. Although wala namang krimen doon, no? Pero sinasabi natin doon is that yun yung mga nagpaparating na may pondo kami dito, may budget dito. Huwag ka lang Government tumistigo. official sila pala, government official. Ang sabi niya, why is nagtatrabaho sa gobyerno? Hindi ho binanggit kung kanino galing yung pera, kung sino yung sponsor kasi Ang sabi lang is may pondo daw sa ISIP, parang ganun po. May pondo rito ang ISIP, parang kasi malaki-laki 1 billion ba. Oo nga eh. sa isang organisasyon lamang na ang sinabi is 500 to 1 B, name your price. Ang magandang condition nun, you don't need to recant daw, basta wag ka lang huwag ka mapakita. lang magpistigo. Parang ganun. Okay. Okay. Okay po. Okay, maraming salamat po. Attorney Raymond Palad, abogado po ni Mr. Ramil Madriaga. Thank you po for joining us this afternoon. Thank you. Thank you, attorney.